I'm so very much thankful. Maalala ko po, please be seated. Maalala ko po ang kwento ni Albert Einstein. Yung kwento ni Albert Einstein, siya po ay matalino, EMC, yung may plus and plus. Hindi ko alam kung ano yung mga equation na yon. Katulad po kanina, sabi ko, alam nyo kung kayo na hindi nag-aalangan sa calculus, magpaturo kayo sa akin. Alam mo ba, merong lumapit talaga, Pastor, turuan mo nga ako ng calculus, sabi niya. Si Albert Einstein, magaling po ng mga ganon na klase, ng mga EME, ganun yun. So, ang kasama po niya palagi na nagpro-promote sa mga universities ay yung kanyang driver. So, saan man sila mapunta, kasama niya yung driver po niya nakaupo sa likod. Ayan. At habang yung driver niya nakaupo sa likod, si Albert Einstein ay nagtuturo. So, ilang university na po ang kanilang pinuntahan. At minsan, sabi ng driver niya, Sir, sabi niya, yung mga tinuturo mo, ang dali sabi niya. Alam mo, from point to point, sabi niya, pwede kong ituro yan. Saan man tayo mapunta na university, pwede ako nang magturo. Bakit? Kasi kasama niya. Saan man siya napunta. So, napunta sila ng university. So, napunta sila ng napakagandang university at ipinakilala na. Let us welcome the man of the hour, katulad ng pagpapakilala ni Pastor, ni Bishop Bong. Let us welcome our speaker. So pumunta ngayon, nag-switch kasi sila. Si Albert Einstein, kinuha niya yung sombrero ng kanyang driver, yung suot niyang puti ay sinuot na rin niya, at yung driver ay naging Albert Einstein. Let us welcome our speaker. Tumayo ngayon yung speaker. So, from point A hanggang point C, he explained the best. Sabi ni Albert Einstein, wala pa akong nakitang tao katulad ng driver ko na yan. Ang talino. Imagine, mula sa tuldok, may quit, may patalinghaga, tama ba ako? May pantandang pananong. Nakuha niya lahat. So, pagkatapos po ng presentation, here comes the question and answer. Yung question number 1, madali lang yan. So, sinagot niya. Yung question number 2, sabi niya, madali lang yan. Yung question number 3, complicated question. Nung hindi na niya masagot, alam nyo, that is a very elementary question that even my driver at the back can answer your question. Walang nakakuha. Na yung nakaupo pala, siya pala yung Albert Einstein. Dahil yung tumayo, siya pala yung driver. Kaya di nyo kilala kanina, pwede naman siyang tumayo dahil alam niyang i-preach yung i-preach ko sa gabing ito. Sige, palakpakan po natin ang buhay ni Brian. Brian, thank you so much for being there for me. And of course, to Lawrence, na palagi pong nagte-text sa akin, Pastor, pwede ba kung ano man yung assistance na pwede kong maibigay sa iyo, ibibigay. This is the time na ako rin po ay magpasalamat. Of course, unang-una yung nag-drive sa akin, nandyan po si Brother Berhel. Tumayo ka, Brother Berhel. And Sister Estrel, yun po yung asawa niya. Pati sasakyan nila. Pastor, anong sasakyan? Ay, sinabi ko, ang sasakyan namin ay Land Cruiser na puti. Di ba? Baka kasi mapunta kami, hindi nila alam. So, tapos, meron pang kakonvoy yun. Red na Toyota rin, na Innova. Thank you so much, Brother Juven and Sister Ine. Hallelujah. Thank you so much for joining. Kasama ko po yan sila sa church. And of course, my wife. Hallelujah. Yung pong from the very beginning. Iba po yung star na tingin niya sa akin. Kung ako isang star lang, siya double star ang kanyang nakikita sa aking buhay. Thank you so much. And of course, Pastor Bong, I want to take this opportunity for inviting me to speak. And of course, Sister Carol, salamat. Pinakain mo kami na ang sarap-sarap. Praise God. Ikaw pa, nag-chop-chop ka pa. Ikaw pa, nag-chop-chop. Thank you so much. Of course, to your family, I'm so very much thankful. To all the department heads, the council, thank you so much for being a part of my life and being
a part of this 18th anniversary, ibabalik ng Lord, siksik, liglig, at umaapaw. Katulad ng sinabi nyo, prosper. Marahil ang iba po sa inyo ay alam nyo ang kahulugan nito. Marahil naranasan na ninyo ito. Sino po sa inyo nakaranas nitong salitang itong prosper? Pakitas yung kamay. Tignan ko nga yung kamay ng mga nakaranas nito. Yung nakaranas nga, pwede bang tumayo? Pwede bang tumayo? Yung nakaranas nga, pwedeng tumayo. Praise God. Sige, tumayo kayo at puntahan nga ninyo dun sa hindi tumayo. Sabihin mo, be prosperous. Come on. Come on. Hallelujah. Since this is the last service, come on. Praise God. Be prosperous. Can you say amen? Ito yung heart ng pastor nyo. Please be seated. This is the heart of your pastor. At alam nyo, pag yung heart ng pastor ay nai-impress ni Lord yan, bababayan sa kongregasyon. Katulad yan ni Aaron, that was been anointed by the Lord. The oil, bababayan. Alam po ninyo, palagi pong sinasabi ng mga kasamaan ko sa church sa Solano, Pastor, sabi nila, salamat dumikit kami sa inyo. Bakit? Sabi nyo, kakaiba. Marami man kaming pinagdaanan, Pastor, pero nakikita namin ngayon na visible yung pagpapala ng Lord. Actually, kung tatanungin mo yung mga naghahalo kay Hube, scavenger, yung mga isang kahig, ito yung mga walang permanenteng trabaho na kung saan ang kanilang nasa isip lamang ay magkaroon ng pagkain mamaya, mapakain yung kanilang mga anak, magkaroon ng kanting tirahan, masilungan, hindi nila alam kung saan sila sisilong. That are the scavenger. Pag sinabi mong prosper, konti pa, isa pa. Kahit makakain naman lang ngayon. Marahil, tatanungin mo yung mga estudyante, tatanungin natin ngayon yung mga estudyante, pakitaas yung kamay. Pastor, makapasa lang. Sa calculus na napakahirap. Sino sa inyo ang mga engineering student, pakitaas yung kamay? Wow. Alam mo ba, sino sa inyo nahirapan sa calculus? Pakitaas yung kamay. Nahirapan ka sa calculus? Madali lang yan. Bibigyan ko kayo ng tip. First, alam nyo ba ang arithmetic? Alam nyo ang MDAS? Okay. Alam nyo ang mga square, alam nyo ang mga percentage? Pasado na kayo. Pangalawa, alam nyo ang algebra? Alam nyo algebra? Pasado na kayo. Pangatlo, alam nyo trigonometry? Kung alam nyo ang trigonometry, wow! Pag alam mo yan, alam mo ba, pag naalam mo ang ang arithmetic, alam mo ang algebra, alam mo ang trigonometry, yung calculus parang saluyot na lang. Pero pag hindi mo alam ang ginagawa mo, MDAS lang ang alam mo, ay hirap talaga ng calculus. Mamaya, punta ka sa akin, tuturuan kita ng calculus. You know? As a student, alam nyo ba, makapasa lang. O kaya maghahanap ka ng scholarship. Tama ba ako? Sino magpe-finance sa'yo? Kung marahil yung mga parents mo, marahil yung mga siblings mo ay hindi kaya na pag-aralin ka, magkaroon lang ng scholarship. Kaya ang ginagawa mo, ginagalingan mo na lang. Para makahanap ng scholarship, wag naman kay Papa. Hindi nila nakuha. Wag naman sa Papa kayo maghahanap ng scholarship. May kausap ako. Wag naman sa Mama, Sugar Mama. Wag naman. Na yun nakuha na ninyo. Hindi kasi ako hindi kasi ako ganun eh. You know, student, prosper for them, prosperity for them, for the salesman. Of course, for the salesman, makabenta, makahanap pa ng isang kliyente, makakota sa buwan na ito para meron kang overriding commission. That is the salesman. Pero paano naman ang mga senior pastors? Ang mga senior pastor, ang sa kanila pag sinabing prosper ay mapuno ang bawat upuan ng church na ito. Hindi lang mapuno kundi mag-overflow pa na hanggang doon
sa social media nakikita maraming nagsisin, maraming nakikipag-like. That is the pastor. Actually, kami po ay nag-uusap ni Pastor Moises kaninang umaga. Alam mo ba, Pastor Moy, sabi ko, nakita mo ba yung lugar ninyo kanina, ngayon, 10:30? Puno yan, di ba? Alam nyo, meron akong nakitang principle. Sabi ko, kung ano yung square meter niyan, yun talaga yung karga, yun talaga yung pupunta. You know what? Na-observe ko yan. Kami po ay nanggaling sa 333 square meter na church, 200 seating capacity. For how many years? Doon kami, hanggang doon lang, hindi nag-overflow. And the Lord blessed us. Lumipat kami sa mas malaki. Alam mo ba, yung 200 seating capacity, naging 500 na every service, 3 services. At hindi lamang yan. Nung last Sunday, inopen namin pangsamantala yung phase 2. Dahil kailangan namin linisin, kailangan namin ma-open, nakikita na kasi yung phase 2, yung dating wall, naalis na yon. So nakikita na yung phase 2. Sabi ko, linisin na yan. At kakargahan natin ng upuan. And you know what? 818 ang naupo doon. Yung service na yun. You know, ang senior pastor, ang dalangin niya, ang panalangin niya, ang kanyang definition ng prosper, mapuno. Hindi lamang mapuno, kundi ang mga workers ay kanilang ibigay, yung kanilang buhay, ang kanilang time para sa gawain ng Panginoon. Marahil meron pang isang S dyan. Kung may hanapin ka, ako naman pag-spouses. Sa asawa, sa mag-asawa, ang isa sa mga pinapanalangin ng mag-asawa, ang kanilang mga anak ay makakilala sa Panginoon Diyos. Hindi lang makakilala, maglingkod pa. Para naman sa relasyon, of course, magkaroon ng mas konting stress. Alam nyo, minsan talaga sa mag-asawa, of course, nararanasan ko yan. May mga stress. Yung less argument sana na yung gusto mo ay kailangan isurrender mo. You know, prosper. But what does the word of the Lord tells us? Ito yung salita ng Diyos na binibigay niya sa atin in 3 John 2. Sabi niya, Beloved, I pray that you may prosper in all things. Do you want this word? Gusto mo ba ito? Sino sa inyo ang gusto na in all things? Hallelujah. Of course, sa akin, gusto ko yan. In health. Gusto ko malakas na kahit na 60 na ako, malakas pa rin ako. You know, ako po ay tuwang-tuwa na nag-60. Kahapon, kami po ay dahil mag-alas 6 na, pa-SM nga tayo. Sabi ko, sige, diretso tayo ng SM. Saan tayo? Doon sa may, kasi birthday ko November, birthday niya November, baka may mga kainan dyan na nagbibigay ng discount pag November birthday. So napunta kami sa ramen. Imagine, 6 kami, libre ang 2, dahil 2 ang November. So, sabi yung attendant, sabi niya, mamaya pa kayo, number 4 pa kayo, na ipapaupo namin. So sabi ko kay Sister Sally, ito yung card ko ha, yung card ko ng pangalan ko, birthday ko, nandyan. Yung driver's license. Saan ka punta? Punta muna ako sa baba. Punta muna ako doon sa nagtitinda ng tinapay. So nagpunta ako, nagtitinda ng tinapay. Ang haba ng pila. Sabi ko, pipila na naman ako. Pero may nakita ako, 2 lang yung nandun. Bakit kaya? Tinignan ko, ito pala ay for priority people. Sino ang mga yon? Senior citizen. Sabi ko, may ID ako. So, kumuha na ako ng tinapay. 6. So, pagpunta ko doon, of course, tinignan ko yung haba ng pila. Pagpunta ko doon, hindi lang pala ikaw priority, may discount din. Wow! Pinicture ko ngayon. Tapos, sinend ko sa council ng Solano, sinend ko sa mga classmate ko ng 1982. Pare-pares kami kasi 1982, 16 na kami. Sabi nila, wow, pastor,
you are enjoying the freebies. You know, I'm talking about in health, na kahit man kanina kay Lawrence, sabi ko, Lawrence, masakit na yung aking balikat. Pwede ba pisil-pisilin mo ito? Dahil ikaw ang speaker's care, kako, guest care. Pisil-pisilin mo para may pakinabang naman. Ba? Kaya wag kayong maging speaker, guest care, kung hindi nyo kayang. Siya po ay kanyang minasahe, health. Prosper in health. Alam nyo, kahit madagdagan yung taon natin, ito yung panalangin ko, Lord, give me health. Hallelujah. Kahit man 60 na ako, malakas pa, in good health, kahit 75, pero pag hindi ka na in good health, wala yan. Pero meron siyang sinasabi, just as your soul prospers. Meron siyang highlight dito. Sino ang taong ito? Siya po si Apostle John. And Apostle John has a man in a church wherein nakakilala kay Lord, naging worker ni Lord, nang pangalan niya ay si Gaius. Si Gaius po, alam ba ninyo, siya po ay tapat na naglilingkod. Siya po ay generous. Hindi ko alam kung anong klase ng generosity, but he is generous. Siguro yung time niya na ibibigay niya, hindi lamang yan. He is strong in his walk with God. Ibig sabihin, malakas ang kanyang pananampalataya, kakaiba yung kanyang pananampalataya. Pero merong problema sa kanya. Problema niya, unang-una, physically, he is weak. Masakitin. Sakitin, I mean. Hindi lamang yan. Financially, kulang siya. Kaya nung sabi ni John sa kanya, I am praying. Bakit kasi? Alam ba ninyo, spiritually, of course, gusto natin yan na tayo po ay merong pananampalataya na kakaiba. Sino po sa inyo may pananampalataya na kakaiba? Na kahit na may sakit, hindi mo na gamot-gamot yan. May pananampalataya ako. May kausap ako. Marahil, ang mulan o kaya bumagyo, pupunta pa rin ako na church. Uy, praise God, kakaiba. So, ibig sabihin, spiritually, you are visible na kung saan yung pananampalataya mo ay kakaiba. And John himself knew this. That this man Gaius, of course, emotionally there are times na kung saan tayo nasasaktan and we nurse that kind of emotion. Meaning to say, binaban-aidan lang natin yan. Kaya pag minsan nawawala yung band-aid, masakit! Yung bang iniwan ka ng BFF mo, iniwan ka ng B mo, minsan tumambay sa puso mo, pero iniwan ka lang pala. But practically, church, you are strong spiritually. Ang gusto, ang prayer ni John, and this is my prayer to this church, my prayer to each and everyone, to the workers, that even spiritually, strong kayo, blessed kayo, even in practical, blessed kayo, na kung saan ito ay nakikita sa buhay nyo. Purihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Na yung pagpapala ng Diyos ay nasa inyo. Kaya, sa gabing ito, 3 bagay lang para ako'y matapos na magbabay na tayo. 3 principles of prosperity. Unang-una na gusto kong i-share sa inyo ay yung tinatawag na theological principle. Pasensyahan na po kasi po nag-aral ito ng Bible School. May kausap ako. Sabi siguro ni Pastor Bong, ibang klase ni Pastor Norbert ngayong third service. Siyempre, hanggang alas 8 tayo ngayon. Theological principle, pero basic naman, hindi naman ako theololoko na tao. Hindi naman ako ma-theology na tao. I just want to bring out what really means when we study the Word of God. What it really means when we study God. Theo is about God. Logi is about the study. We are studying about God.
Pag sinabi po ni Apostol San Juan, John, about this word, just as your soul prospers. Alam nyo ba, ang tinutukoy po niya doon na soul, it's all about your mind, it's all about your emotion, it's all about your will. At ang pagpapala ng Diyos, mga kapatid, ay hindi lamang sa labas. Unang-una, ang pagpapala ng Diyos ay kailangan magsisimula sa loob. Sapagkat pag pinagpala ka ng Diyos sa loob, I tell you, ito ay merong pangyayari o mangyayari sa buhay mo, merong visible na makikita sa buhay mo. Kung ano yung ginagawa mo doon sa loob, ito yung lalabas sa'yo, ito yung mangyayari sa'yo. Because the Lord knew what is in your spirit, what is in your heart, what is inside you. Ito yung gagawin ng Lord sa'yo. Pangalawa, hallelujah. Why? You are blessed being inside. God will also bless you outside. Come on, let's give praise to the King of Kings and to the Lord of Lords. And if I say theology, if you say that, we're talking about the Word of God, which the Apostle John is telling us about your soul. And when we talk about the soul, your mind, what is your mind? What composes your mind? It composes of your thoughts, yung iniisip mo. Your mind is the battleground of the enemy. Yan yung laruan, yan yung mga playground, ng kaaway. At pag ang kaaway naglaro sa iyong kaisipan, alam mo ba, kapatid, it will affect your life. It can affect your life. Pag yung iniisip mo, mga bagay na hindi karapat-dapat, it can dominate your life. Kaya, theologically, kailangan yung mind natin. Unang-una, kailangan ito ay ma-renew, kailangan ito ay mabago. Yung mind natin is where our beliefs comes from. Beliefs comes from. Nanggagaling ito yung paniniwala mo. Kaya kayo, mga student, engineering, kaya unang-una maniwala kayo, makapasa ka sa calculus. May kausap ba ako? Kasi pag nakapasa ka sa calculus, mabilisan na lang. Ang ibig sabihin, makagraduate ka. Pag nakagraduate ka, mag-board exam ka. Pag nag-board exam ka, nakapasa ka, praise the Lord. Kaya dapat ang belief mo, pag nakatapos ka, engineer ka na, dapat kabahagi ka na sa mga kontraktor. Hello? May kausap ba ako? Dapat pa may paniniwala ka aftermath ng iyong ginagawa. Pag ikaw teacher, sabi ko nga pag nag-aaral kang teacher, kailangan mag-astang principal ka na. Amen. Sino yung mga nag-aaral na teacher dito? Meron? Kailangan pag principal, may bag dito. May bag pa dito. May sling bag pa. May high heel pa. Naglakad. Principal talaga. Diba? Your thoughts. That is your mind. But you know, we are talking about the theology of the soul. We are also talking about emotion that shows the condition of your soul. Dito po nakikita kung may galak ka ngayon, kung natutuwa ka ngayon, kung meron kang happiness ngayon, kung galit ka ngayon, kung meron kang dinaramdam ngayon, kung meron kang ina-unfriend o kaya zinozone, ano yung reference zone, that's your emotion. You know, kailangan yan na mabago. Hindi lamang yan, even your will. Yung will mo is where your obedience appears. Alam po ninyo, bago kami mag-asawa ni Sister Sally, pinag-usapan namin, anong parte, ano ang magiging contribution mo sa kasal? Sabi niya, ako ang bibili ng gown ko. Ano pa? Ako ang bibili ng singsing natin. Wow!
Sabi ko, ako ang gagawa ng ating invitation. Tapo ninyo, nung nakita ko yung gown niya, hindi swak, sa totoo lang, hindi swak dun sa akin. Gusto. Nung nakita ko yung singsing, at least 18 carats. Praise God. Pwedeng isanla. Praise God. Wow, pwede. Pero nung nakita niya yung invitation pala na gusto niya, yung bang bubuksan, iilaw. Di ba, Sister Carol, ganun yung dating invitation. Iilaw yung pala gusto niya, ako yun. Hindi rin siya umiimik. Tapos meron pang tokens. Yung tokens, alam ba ninyo, yung mga nakakuha ng mga tokens ko, milyonaryo na ngayon. Bakit kamo? Binibili na kasi yung piso na malaki na Jose Rizal. Yun ang tokens ko. Piso. And you know, yung mga nabigyan ko, tinatanong ko, bakit mo tinatanong, anak? Sabi nila kasi ninong ko, pwede ba ibalik nyo na sa akin, babayaran ko na piso. You know, hindi rin swak sa kanya. Alam po ninyo, nung nagkita kami sa kasal na, nakita ko yung gown niya, gumaganon ako. Pero you know what? Hindi ko pinipilit yung will ko. Kahit yung ayaw niya, hindi niya pinipilit. Bakit? Kasi, yung bagay na yung pagsamantala lang. In congruence with our relationship. Kaya, kami nagbigayan na lang para happy kami. Hanggang ngayon. Hello? 1994. Ilang taon na kami ngayon? 31 years. Praise the name of the Lord. Hallelujah. At hindi lamang yan. Imported pa yung apo ko. Your will. Marami ang hindi nagkakaunawaan. Marami ang hindi maganda yung nangyayari sa organisasyon because ito yung gusto ng isa, ito yung gusto ng isa. You know what? Pag mabago ito, praise God. Ito yung sinasabi po natin, mabago doon. Pag ito ay na-transform, hallelujah. Yung ating ginagawa, yung ating mga vision, ang ating mga mission, God will prosper it. Vision being a husband and wife, vision as a student, vision as a salesman, vision as a man and woman of God, merong mangyayari sa buhay mo sapagkat unang-una may nabago doon your mind, your emotion, and your will. Come on, let's give praise to the King of Kings and to the Lord of Lords. Because when your soul prospers, you forgive easier. Madalian na lang yan. You trust God deeper. Magtitiwala ka sa Diyos. Kahit hindi mo pa nakikita ngayon, Lord, may mga bagay na hindi mo kayang gawin. Alam mo, tayong mga Pastor Moses, may mga bagay na hindi natin gawin. Sinusurrender ko, Lord, hindi ko na kaya ito. Pero sabi ng Lord, tomorrow, makikita mo. Bibigay ko yan. Alam po ninyo, yun yung promise, yun yung word ni Lord. Pinanghawakan ko. Lord, sabi mo tomorrow eh. Yung tomorrow might be by and by. Pero sa totoo lang, ginagawa yan na Lord. Wala pang, marami akong kwento dyan. Pero ako, nakita ko yung kamay ng Panginoon Diyos. Bakit? May nabago kasi yung mind, your emotion, your will. Yung will mo, binibigay mo na. Kay Lord, hindi mo kaya yan. Sabi ng Lord, isurrender mo yan sa akin. Ako ang gagawa para sa iyo. Purihin ang dakilang pangalan ng anak. You manage your money better. Praise God. Hallelujah. Sino po sa inyo may mga pera? Pakitaas yung kamay. Sino sa inyo gusto magkapera? Praise God. Yan pala. Hallelujah. Praise God. Pag sinabi natin, mamanage natin yung pera natin, ibig sabihin, pag binigyan tayo ni Lord, alam mo, unang-una, meron akong minsanan offering sa church tuwing anniversary. Ibibigay ko yan. Because of ako, one-time offering. Then, of course, every Sunday, I'll be giving. Bibigay ako. And you know what? The Lord knows your heart. Nakikita niya yung puso mo. Hallelujah. And you can manage your money better. You love Jesus more. You love your husband and wife more. Di ba, Brother Berhel? Praise God. Sa totoo lang, ni Sister Estrel, nako, pare ka na panay ti urok nila kay ko. Kunana.
Alam mo, pag mga malalaking tao, ibang klase kung umilik yan. Pero, dahil naunawa niya, nagmamahalan. They're loving each other. You make wiser decisions. Why? Your soul prospers. You need the word of the Lord. Your mind needs the word of the Lord. Your emotion needs the word of God. Your will needs the word of the Lord. And if you surrender to the power of the word and the power of the Holy Spirit, church, you will experience inside you, you will prosper dahil may gagawin at gagawin ng Diyos ang kanyang katungkulan para sa buhay mo. Pwede ba natin palakpakan ang Diyos nating buhay? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Second is the biblical principle. When we talk about the biblical principle, we are talking about Galatians chapter 6 verse 7. Huwag kang paloko, sabi niya. Huwag kang maloko dyan, maloko, sabi niya. Do not be deceived. God cannot be mocked. Hindi man naloloko ang Diyos. Sabihin mo sa katabi, hindi naloloko ang Diyos. A man reaps what he sows. Alam nyo, habang ako po ay nag-i-scroll ng Facebook, nakita ko yung picture na ito, pinost ni Sister Carol. Pinost mo to, no? Di ba? O wag kang magkaila. Kasi ako, a friend mo, nakikita ko yan. Sabi ko, merong ipinost si Sister Carol. May yan yata eh. May. Tingnan mo. Ginanon ko talaga. Hinahanap ko talaga. Avocado at saka piyas. Maraming mga nagkakapampangan sa kanila. Hindi ko maintindihan eh. Hindi ko maintindihan. Pero alam nyo, Gen Z rin minsan ako, Chat GPT. Kayo lang ba gumagamit niyan? So ang ginawa ko, pinicture ko, tapos kinapi ko, ipinaste ko, what is the Tagalog of this statement? Tinagalog niya. Nung tinagalog niya, tanim ko yan. Tama ba? Sabi ko, nung sinabing tanim ko yan, sabi ko malapit pala sana si Sister Carol at hihingi rin ako ng buto doon. Bakit? Pag nahingi ko yung buto niya, buto na yan, itatanim ko after 10 years, siguro 10 years. Mag-aanin ako ngayon ang magbibigay din sa inyo at sabi ko, tanim ko yan. Gusto niyong humingi? You know what? Tulad ng sabi ng salita ng Diyos, hindi po natin maloloko ang Diyos. Kung ano yung itinanim mo, isang buto ibabalik sa iyo, maraming bunga. Isang puno, maraming bunga. At pag ikaw nagtanim sa gawain ng Panginoon Diyos, marahil maliit yan. Pero alam mo ba kapatid, hindi man nakita yan ng mga iba, hindi man makapagpasalamat. Yung mga nasa finance committee, nasasabihin siya, salamat sa offering mo, salamat sa one-time gift mo ha. Hindi man sila makapagpasalamat, pero ang Diyos, nakita niya yung ibinigay mong envelope, kung ano yung karga ng envelope, at makita ng Diyos yung ibibigay mo mamaya. Hallelujah. Bakit? But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly. Pag ikaw madamot, dadamutan ka rin ni Lord. Yung mga madadamot, malalim ito. Tignan mo yung likod ng katabi mo. Malalim ba yan? Pag malalim yan, madamot yan. May kausap. Pag ikaw nagbigay na madamot ka, alam mo, yun din ang ibibigay ni Lord. But he who sows bountifully, praise God, will reap bountifully. May makulit na friend ni Brother Velhel sa Solano 2 days ago. Pastor, sabi niya, saan ba ako magtatites? Ano yung itatites ko? Is it the gross? Or is it, ano yung isa? The net. Sa inyo, tanungin ko, ano yung gusto nyong mas mabless? Yung mas malaki, yung mas maliit? Tingnan nyo. Di ba? Siyempre gusto natin malaki.
Alam nyo, pag nabago yung mind, emotion, and will, kasi pag ikaw nagkakaroon ng store, at ang ganansya mo lang, profit mo lang is 10%. Pag nakabenta ka ng 10,000, 10,000, magkano ang profit mo? 1,000 Tama? 10% ka. 1,000 ang gross mo. Ang profit mo, 1,000. Tapos ibibigay mo pa yung tithes mo, bibigay mo 1,000 dahil narinig mo ang gross. Pagdating ng araw, lugi ka na. May kausap ba ako? Bakit? Saan ka kaya kukuha ng kain mo dat araw? May kausap ba ako? Pero, sandali ha. Pag nag-ooperate ka na nabago yung mind, emotion, and will mo, at yung gross mo binibigay, si Lord bahala na. Na kung saan, ang Diyos, alam ko, hindi ko man principle ito, pero nakikita ko, pag si Lord finabor ka, ay nako kapatid, this is proven. Pag pinabor ka ni Lord, kakaiba. Pero hindi ko naman pinipilit sa iyo ngayon na ibibigay mo yung gross mo. I am telling you what is your conviction. Tama lang ang ibigay mo sa ating Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ang Diyos nating buhay? Hallelujah. Hallelujah. Kailan ako magtatanim? Sabi ni Solomon, he who observes the wind will not sow, and he who regards the clouds will not reap. Alam nila yung season. Alam nila yung times. Alam nila kung kailan sila magtatanim. Alam nila kung kailan sila mag-aani. Yung mga farmers mag-aani yan pag maganda yung sinag ng araw. Hindi sila mag-aani pag ito'y tag-ulan. Tama ba? Ang mga farmers hindi magtatanim kung pag tagtuyot. But I tell you, iba yung prinsipyo ni Isaac. Ni Isaac nagtanim noong panahon ng tagtuyot, noong panahon ng taggutom. And you know, yung mga tao, mali na yata nasisiraan na yata ang ulo ni Isaac. Pero si Isaac sowed in the land, listen, and reaped in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. Ano ang gusto kong sabihin? Plant even times are hard. Napakahirap yung panahon, napakahirap yung finances mo, napakahirap yung kalagayan mo ngayon. Magtanim ka lang. Magtanim ka kay Lord. Wala ka man ng time. Ang oras mo sa trabaho is 8 to 5. Pag uwi mo, meron ka pang pamilya. Hard times. Pero magbigay ka lang kay Lord. Emotions are low, sinaktan ka, na may narinig ka na hindi tama. Emotions are low. Just plant. Patuloy pa rin. Yung nakasakit sa'yo ng kasama mo sa church, mas maaga ka sa susunod. Hindi mo siya sisitahin, kundi ikaw mag-a-answer sa kanya, good morning. You will be showing gratitude. May kausap ako. Bakit? Aanihin mo yan. Emotions are low. Just plant, just sow. Resources are small. Hindi kasya. Magtanim ka lang. Naku, hindi kulang yung pangbayad natin ng renta this month. Magtanim ka lang. Why? I tell you. God does not bless the season. He blesses the seed. Kailan magpapala ang Diyos? Hindi yung panahon ng kanyang pagpapalain, kundi yung itinanim mo. Can you say amen? Yung itinanim mo sa iba, itinanim mo sa church na ito, itinanim mo sa kanya, hindi mo man alam kailan, pero dahil nagtanim ka, God will do something or give you back more than what you have given. Ang church po sa Solano, tulad ng sabi ko, is 330 square meters. About 200 po ang seating capacity noon. Nung panahon na nandun pa kami, alam po ninyo, marami na pong nagbibisita sa amin na kapit church from neighboring church. Tinitignan po nila kung ano yung meron sa amin, bakit maraming mga sasakyan na nakaparada sa amin. Meron pa yung mga curious na napadaan lang, bumaba na, nag-church.
Curious lang. Ano nga ba? You know what? Yung mga bagay na ginagawa natin yan, ginagawa na namin noon. Pag ikaw mapunta sa CR, alam mo ba yung CR namin, hindi ka nakaganon. Hindi. Amoy downy yan. Yung bowl namin, ang pangalan niya, Diamante. Diba? Yung nabibili mo dyan sa gilid-gilid lang. Pero noon ka, yung Diamante na yun, pag talagang nakita mo, Diamante talaga, nililinis yan. Pag naupo ka, mapapaganon ka pa, makakapag-selfie ka pa. Dahil Diamante na yun. Pag may first-timers kami, yung first-timers namin, kasi tamad kaming church eh. Meron kong ibinaba sa outreach. Sabi ko, tamad tayo ngayon, huwag tayong lalabas. Ano gagawin? Winning without going out. In English ko lang. Ano gagawin? Mga first-timers, bigyan ng juice na nakakupita. Paipitan nyo yan, kung halimbawa orange juice, paipitan nyo yan ng orange. Lagyan nyo ng payong. Yung nakakupitang orange juice. Tapos ang tinapay, hindi dyan sa gilid-gilid, hindi yung nakalata, hindi. Red ribbon. First-timers, yung mga first-timers, pwede po bumaba, punta po kayo sa consolidation. Sa consolidation room, yung taga-serve talaga, medyo talaga sexy naman. Bibigay. Talaga proper kasi kailangan, sabi ko, yung mga nag-aral ng culinary, kung paano mag-serve talaga, hindi yung, yan, juice mo. Di ba? Dapat ibibigay na ganun. Tama ba? Tama? Ayan. Pagtingin nila, pagsipsip nila, orange juice talaga. Hindi lang juice yun na kung saan, juice ko po, juice ba to? Di ba? Talagang juice talaga. And you know what? The following Sunday, yung 10 naging 20. Bakit? Sabi ko, bakit ng dami? Pastor, kailangan natin bumili ng additional na red ribbon. Magkano ang red ribbon? Yung ensaymada. Ang mahal, 25 peso na yata yun. Sabi ko, 20, 250 yung 10 na, 500. Kako. Pastor, di ba yan ang sabi mo? Winning without going out. Di ba? Subukan mo yung 5,000 ninyo, ilan ang na-church? Di ba? You know, I tell you, yung Solano Church, nagtanim during time na kung saan, medyo nahihirapan ang church. Kami po yung nagtanim sa Gen Bless building sa Dasmariñas. Nagbigay kami. And you know what? What we reap? Ano yung na-harvest namin? Yung about 100,000 na binigay namin, millions ang bumalik. Bakit? Dahil sa tapat na pagtatanim. And you know, tulad po ng sabi ni Bishop Bong, nagkaroon ng phase 1, a 500 seating capacity. Pero yung phase 2, matatapos na, may dedicate po ito ng second week ng December. Ito na po siya. Why? Sabihin mo sa iyong katabi, bunga yan ng pagtatanim. Tapikin mo, bunga yan ng pagtatanim. Yung bunga ng pagtatanim, mga kapatid, marahil, pastor, that is at church. Pero alam nyo ba, ang sinasabi ng salita ng Diyos, a generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. Meaning to say, ikaw na nag-aalaga, ikaw na nagbigaw at yung nag-aalaga sa kanya, makakatanggap din. Meaning to say, it will be watered, maalagaan din. Kaya kayo po na mentors, patuloy niyong alagaan yung mga mentee nyo, yung mga disciple ninyo. Alam mo ba, marahil this is not just only about finances, not about material things, pero sa ibang bagay, merong gagawin ang Lord sa'yo. Generous soul, be made rich. Praise God. Yung mga may heart ng generosity, you know, pagpapalain siya ng Diyos. Be a person. Be a man or a woman.
Be generous. Generosity is God's prosperity system. Paano po tayo nakapagbibigay sa church? Meron tayong tinatawag na pledges. Pag sinabi po natin yung pledges, hindi ko alam kung mayroon pa rin pledges dito sa church na ito. Pero pag sinabi po natin pledges, ito po yung faith declarations natin na kung saan, Pastor, sagot ko yung ikalalaki pa ng ating lead. Pledge yan! Na hindi lang ito sasabihin mo, kundi ito ay gagawin mo. Pastor, kulang pa ba ang aircon? Ako yung isa. That is a pledge. Pag ako ay na-receive ko yung aking 13-month pay, bibigay ko, ako ang bibili niya. That is pledge. Hindi ka nagmamayabang. May kausap ba ako? Merong love gifts. Yung love gifts po natin, ito yung pagkakataon na kung saan ikaw ay nagpapasalamat. It is a gratitude expression to your pastor or to somebody who work. But most especially your pastor. Alam pa ninyo, ako'y nagpapasalamat. May mga tao na kung saan naghaan sa akin ng envelopes. Sabi ko, alam mo, ano to? You should not do this. But Pastor, I want your life to be blessed and I want my life to be blessed too. It is a gratitude expression. Pag natanggap nyo yung Word of God, kakaiba yung Word of God ngayon. Brother Moses, praise God. God bless you. Hindi lang yung God bless you. Alam mo yung GCash number ni Pastor Moises. Si Pastor Bong lang walang GCash. Kanyan, number. Wala. Envelope si Pastor Moises. Ay, Pastor Bong. You know, it's an expression, love gifts. Anong sabi? Generosity is God's prosperity system. Donkey. Hindi nyo alam itong donkey. Itong donkey na ito, na-exhaust na lahat ng funds namin sa Solano. Saan tayo kukuha? Kasi alam nyo, may mga kaibigan po kami doon na inaamag na yung pera. Hindi sila contractor. Hindi. Meaning to say, nandun lang sa bangko o kaya standby na pera nila, hindi pa nila gagamitin. Pwede bang ipahiram sa church? Yan yung donkey na sinatawag namin. Ipapahiram nila, meron kaming certificate for 5 years. Yung certificate nito given to this day and until 2030 ibibigay, ibabalik yan. Hindi kami tatakbo bilang church. Ibabalik namin sa iyo yan. Bakit? Kailangan namin ng funds ngayon. Bakit? Wala kasi. Ngayon, meron kanyan and generously binibigay mo at nagtitiwala ka. At alam po ninyo, yung principle ng donkey, yung donkey pala, nanganganak pala yan. And you know what? Yung mga nagpa-donkey sa church, Pastor, sabi nila, nanganak na yung donkey ko. Anong ibig mong sabihin? Yung ipinahiram ko, God bless it. Ito ay pinagpala ng Diyos sa aking trabaho, sa aking business. God made a favor in my business. At marami po sa amin ang pinagpala ng Lord. Si Brother Berhel na nga lang, ang sasakyan niya dati, Como Floods eh. Meaning to say, ang daming mga pati-pati yung sasakyan niya. Pero ngayon, naka-Land Cruiser na. You know what? Hindi ko po pinagmamayabang. Why? Because these are the people who knows about the kingdom of God. It is all about the mind, the emotion, and the will. PLDT naman pala to eh. That is your connection to the Lord. Tithes. Tithes and offering. Tithes and offering. Yan yung binibigay natin tuwing Sunday. Kapatid, ikaw magbibigay ngayon, mamaya magbibigay ka. Hindi ko alam kung magkano ang ibibigay mo. But you know, ito yung pwede kong sabihin sa'yo. Ibabalik ng Lord yan. Babalik ng Lord yan. Siksik, liglig at umaapaw. Hindi mo lang, wag mong isipin na pag ibinigay mo, ay ibalik ni Lord yan. Hayaan mo lang. Bigay mo lang. From a generous heart. Dahil sinabi natin kanina ng salita ng Diyos, magtatanim ka. At pag nagtanim ka, bountifully, the Lord ibabalik yan sa iyo. Bountifully. And I know, maraming testimony yan. Sa buhay ko, sinasabi ko kanina doon sa naglilinis sa CR. Sabi ko, alam mo ba, sister, yan yung unang-unang ministry ko sa church.
Naglilinis yan. Yan ang ministry ko. Yan lang kasi ang alam ko. Minsan, may conference sa church, naglilinis ako kasi kagagaling ko sa school sa ESCM no, naglilinis ako. Sabi nung isa, Kuya, ito pa nga, pakimap. Pumunta ko, minap ko rin. Hindi niya alam na nung tinawag ako doon sa stage, ako pala yung mag-i-speak, isa sa mag-i-speak. Napaganon siya sa akin. But you know, whoever you are, just bigay mo lang yung best mo kay Lord. Kasi nakikita yan ni Lord. Nasa condition ng heart mo yan. Pag ibibigay mo yan, I know, God will open the windows and the doors, the gates of heaven for you. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Like this child, meron siyang 5 tinapay, 2 isda. Sabi ni Jesus Christ, saan tayo kaya kukuha ng pagkain? Sabi ni Philip, sa dami nito, saan kaya tayo kukuha? To test the faith of Philip. Pero sabi ni Andrew, merong bata dito. Meron siyang tinapay, 5. May 2 siyang isda. Alam nyo, sa mga bata, likas sa kanila ang madamot. Walang bata dito. May kausap ba ako? Walang bata rito. Meaning to say, madamot sila. Meaning to say, yung pag kinuha mo yung laruan, makikikuan sila. Makiki-argue sila. But you know what? This child, nung ibinigay niya, ito yung nakita ko. He is testing the power of the Lord Jesus Christ. Sige, this is the theology. Ibibigay ko sa iyo ngayon, itong 5 tinapay na ito, at 2 isda, titignan ko ngayon kung anong gagawin mo. Kapatid, 5 isda lang, 5 tinapay lang man ang meron sa iyo, o 2 isda. Pag ipagtiwala mo ito, pagkatiwala mo ito kay Lord, ang Diyos, ang Panginoong Hesus, He will bless it. In Jesus' name. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. And my last, ito yung hindi natin nakikita minsan. About a prospered life. Honor your father and your mother, which is the first commandment, with promise that it may be well with you and you may live long on the earth. Honor. Pag sinabi nating honor, from the Greek word time, in English time, to value, to respect. Meron pong isang, Brazilian poet, siya po si Mario Quintana. Sabi niya, don't chase butterflies. Tend your garden and the butterflies will come. Huwag mo daw habulin ang mga paru-paro. Ang sinabi niya rito, mag-garden ka lang. Pagandahin mo yung garden mo. At pag pinaganda mo yung garden mo, yung mga paru-paro, kusa na dadapo sa garden mo. Alam nyo, sa buhay po natin, meron tayong mga hinahabol Ano yung mga hinahabol natin sa buhay? Hinahabol natin yung ating health. Kaya sa atin, ano yung kinakain natin, yung mga masustansya, healthy food. Nag-exercise tayo para tayo maging healthy. Pero minsan, ito ay nako-compromise natin dahil ang hinahabol natin wealth. Pag sinabing wealth, trabaho ng trabaho. Para pag nakapagtrabaho ka, merong babalik sa iyo, meron kang sweldo, meron kang tinatawag na profit. Sinasacrifice mo yung tinatawag na happiness sa iyong buhay. 3 bagay ang hinahabol natin. But you know what, my dear brothers and sisters? Ang sikreto lang pala nito ay simple lang. Anong sikreto nito? Sabi niya, honor. Pag sinabing honor, it may be well with you. Kayong mga anak, if you respect, if you value your parents, sabi niya, it may be well with you. Gaganda yung buhay mo. You may live long on the earth. Meaning to say, pag live long, hindi yung buhay ka pa, nilalagyan ka na ng nilalagyan ka dito. Hindi. Yung buhay ka, healthy ka. May kausap ako. Healthy ka, meaning to say, ang Diyos,
ay nandun sa iyo. As I end, third principle, the anniversary principle. And I will be ending from this. Church of God, Assumption. It is my prayer for you, like the prayer of the Apostle John, that God will prosper you in all things. In your leadership, you being the head of your family, being a child of the Lord. It is my prayer na kung saan all areas of your life will be blessed by the Lord. To your wife, to your children, to the team, to the WORDA, and even to the congregation. And I believe God, if you give yourself to Him, if you surrender yourself to Him, if you surrender your soul to Him, God will pour out His blessing and you will experience a prospered life. Second, Church of God Assumption, you will be experiencing my prayer that God will prosper you in health, a healthy relationship with one another. Hallelujah. Kasi pag maganda ang relasyon ng bawat isa, ang pagpapala ng Diyos, ang gawain ng Diyos, dito po ay yayabong lalago. Bakit? God had prospered you in health. And third, I pray that even your soul prosper. Meaning to say, let your mind be surrendered to God. Let your emotion be surrendered to God. Let your will be surrendered to God. And if you will do that, you will say, Pastor, we did not only experience a prosper life, yung na-prosper, but you have experienced a prospered life and a prosperous life, and you will be experiencing an Isaac kind of prosperity because you people of Church of God Assumption had planted in hard times, in difficult times, in famine times, in drought. Why? Because you have given your everything to the King of Kings and to the Lord of Lords. My prayer to this church is like the prayer of the Apostle Paul. Tonight, might be you are saying, Pastor, I want that worth. Gusto ko yung mga salita na yan. Sino po sa inyo ang nagnanais na tanggapin ang mga salita na naibigay sa atin sa gabing ito? If you are that person and saying today, Pastor, medyo nahihirapan pa ako dun sa pagbibigay. And if you are that person, I want you today to be a part of this call. And third, if you are that person, God is saying to you, anak, patuloy ka lang sa ginagawa mo. Kapatid, if you are that person, as the worship team is singing, giving a prophetic song today, that is a prophetic song. Kakaiba yung song ninyo. That the reign of God will come upon you.